Pakisabi mo sa katabi mo, masaya ka ba? Masaya. Huwag ka muna magkasaya. Sabihin mo, masaya. Masaya kami. Ako hindi. Hindi, joke lang. Teka, uupo muna ako. Sa tagal na hindi ako na nagsasalita rito, na-miss ko talaga tong area na to. Pero, tulungan mo ko na. Yan, sabi. Bali, upo na lang muna ako. Naririnig niyo po ako. Hello, hello. Mga magulang at mga kapatid na minamahal namin sa Panginoon, sa ngalan ng dakilang Diyos, tayo ay nakatipon ngayon, hindi para sa isang seremonya, kundi para sa isang pagtatalaga. Hindi tayo narito lamang upang i-install ang mga tagapanguna sa gawain, but for us to witness God's call, affirmation, and anointing over the lives of His servants. Ngayon, isang pastor ang itinatag bilang tagapangalaga ng kawan ni Jesus, at kasama niya ang ilang miyembro ng konseho ng mga tagapangunang lingkod. Ang ating gagawin at ating ginagawa ngayon ay naririnig hanggang sa dulo ng walang hanggan. Langit ang ating saksi, nakikita ng buong kalangitan kung anong nagaganap sa lugar na ito. At kung ang iglesia ng Panginoon Diyos ang itinatayo, ang pangalan ni Kristo ay naluluwalhati. Samahan niyo ako sa panalangin. Tayo po yumuko. Aming mapagmahal na makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon ng buong pagpapakumbaba at pasasalamat. Sa araw na ito, itinatalaga namin sa iyo ang ordinasyon ng inyong mga lingkod. Salamat sa pagtawag mo sa kanila upang maglingkod sa iyong banal na layunin. Basbasan mo po ang bawat isa sa kanila. Naway maging daluyan sila ng iyong pag-ibig, liwanag at katotohanan. Punuin po ninyo sila ng karunungan, lakas at kababaang loob, upang sa lahat ng pagkakataon ang inyong pangalan lamang ang maitaas. Itinataas namin sa inyo ang buong gawain ng ordinasyong ito. Ikaw nawa ang mamuna, gumabay, at maghari sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang gagawin po natin ngayon ay pagtatalaga. Sa English ay tinatawag na ordination. Ordination is not a human promotion. We are not going to have people promoted from very low status to higher position. It is a divine commissioning. Kaya po ang ating sacred response to this, kaya po natin ginagawa ito dahil kasi may sinabi ang Diyos, set apart for me. Ito po ay tawag ng Diyos mula sa kanyang kaharian para sa bawat isa ng mananampalataya. Makipagbukas po kayo sa aklat ng Gawa 13, verse 2. Habang ang mga alagad ng Panginoong Jesus ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Bernabe at si Saulo
sila'y pinili ko para sa tanging gawain nilaan ko sa kanila. From this particular chapter, we can witness the first recorded ordination service during the early church. Sa gitna ng pananambahan, pag-aayuno sa kanilang matinding pananalangin, nangusap ang Espiritu Santo. Hindi lamang sa isang tao, kundi sa kapulungan, at sinabi ng Panginoon, set them apart for me. Ito ay nagpapaalala sa bawat isa na ang tawag ng Diyos ay hindi po personal. Ang tawag ng Diyos ay isang personal, subalit hindi po ito privado. If you are given the opportunity to serve the Lord in such ministry, it is not for personal ambition, but it is for divine assignment. Kaya sa umagang ito, nais ko pong i-exhort ang mga manggagawang itatalaga, and the church is the witness. I'd like to address to the pastor na itatalaga ngayong araw na ito, mula sa araw na ito, si Pastor Brian Dakdak. Huwag ka mahiya. Your ordination today confirms the call that God placed on your life. Tulad ni Apostol Pablo at ni Barnabas, you are being set apart. That doesn't mean elevated yung position mo. It means consecrated. It is a call to carry the cross before you carry a title. Willing ka bang tanggapin yung appointment, divine appointment ng Diyos? You are not being called to build a brand, but to build the body of Christ. You are not being called to lead the stage. You lead from the stage, but to kneel at the feet of the Savior. The Spirit calls you not to a platform, but to a posture of surrender. Linawin ko po, hindi ka tinatawag ng Diyos upang itaguyod ang iyong sariling tatak, kundi upang buuin ang katawan ng Iglesia ng Panginoong Hesus. Hindi ka tinatawag upang mamuno mula sa entablado, kundi ikaw ay tinawag upang lumuhod sa harap ng ating tagapagligtas. Ang Espiritu ay hindi tumatawag sa iyo patungo sa isang plataforma, kundi patungo sa isang posisyon. Ito ang posisyon ng pagsuko ng iyong buong buhay sa Panginoon Diyos. Gayun din para sa mga servant leaders, sa mga council of workers na kasama po natin sa umagang ito, sa katauhan ni Sister Reyna Cruz Dakdak, si Ate May Medina, Bautista Medina, mamaya po, tsaka si Brother Hener Lagumbay. Pwede po kayong umupo rito sa harapan. Sila ba si Kuya Hener? Lumabas. Harapan dito sa front seat. Nais ko lang po ipalala sa inyo bawat
bawat isa. Ang unang iglesia ay umunlad hindi sa lakas ng isang tao, kundi sa nagkakaisang paglilingkod ng mga manggagawa ng Panginoon Diyos na pinuspos ng Kanyang Espiritu. Hindi kayo katulong ng pastor. Kayo ay katuwang sa paggawa kasama si Kristo Jesus. Kaya tandaan po ninyo, tinawag kayo upang magpayo, hindi magkontrol. Upang maglingkod, hindi upang maghanap ng katayuan. Upang manguna ng may karunungan, hindi upang gamitin ang kapangyarihan. Ayan ang inyong pamumuno at magsimula at magtapos sa kababaang loob. Character is very important. The position that is being entrusted to you reflects the kind of superior that you are serving. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4, sa mga matatandang namumuno sa inyo, ito po ang pakiusap ni Apostol Pedro, na nanawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalan, malapit ng ipahayag. Verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil sa inyong, dahil gusto ninyong makapaglingkod. Verse 3, hindi bilang isang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. Verse 4, at pagparito ng pinunong pastol, si Jesus Christ, ay tatanggap kayo ng maluwalhating korona, di kukupas kailanman. Apostle Peter exhort elders and leaders to shepherd the flock, not as overlords, but as an example. Ang ibig sabihin po ng salitang examples sa Greek word ay ng salitang shepherd the flock. Sa Greek word, ang ibig sabihin nito is pangalagaan, pakainin, ingatan, at gabayan. Ito po yung apat na bagay na napaka-importanting ating panghawakan. Bilang lingkod, tandaan po natin, ang kailangan po ng Iglesia ng Panginoong Hesus ay mga lingkod na bukal sa kanilang kalooban, hindi mga celebrities. Kaya hindi natin kailangan ng pasikatan kung sino mas magaling, kung sino ang mas bida, sino ang mas marami na ibibigay na gawa. Kailangan po nating malaman na the Church of Jesus Christ does not deserve celebrities. In the book of Matthew, sabi po ni Jesus Christ, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be the first must be your slave. Tandaan niyo po mga kapatid, leadership in the kingdom of God is upside down, baliktad. Kung sino yung dapat bigyan ng corona,
hindi po sila nabibigyan ng corona. But for those who ang nabibigyan talaga is yung ng corona ay yung mga naguhugas ng paa, ibig sabihin na namumuhay sa paglilingkod sa Panginoon. And this is what the Bible says, the greatest among you will be the least. Hindi po yung posisyon conscious, hindi po yung influential, hindi po ganun ang basihan ng greatest identity. Kailangan po yung buo sa kalooban ang maglingkod, hindi napipilitan at handang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya bilang pastor at mga tagapanguna sa gawain ng Panginoon, tandaan niyo po, you are not called to impress people. Tinawag ka ng Panginoon para mamagitan para sa kanila. Hindi, you are not called to be popular. Tinawag ka ng Panginoon para ikaw ay maging tapat. Itinalaga ka ng Panginoon sa iyong tungkulin, hindi para mag-dominate, but you are called to disciple. Malinaw po ba mga kapatid? Tandaan niyo po, the sheep are not yours. Yung kawan ng Diyos ay sa Diyos, hindi po sa mga pastors o sa mga leaders. They are God's flock. Why? Because they were purchased by His precious blood. So it's very important to treat them as holy. Love them with patience, kahit nakakainis. Guard them with courage. Dahil very deceitful ang environment sa panahon natin ngayon. Because you are called as servants, not celebrities. Examine po natin yung ating mga kilos, yung ating mga sinasabi, mga iniisip. Kailangan po tayo maging examples na tutularan ng mga kawan ng Diyos na ating pinangungunahan. Sabi ni Apostol Pablo, be examples. Kahit hindi tayo perfecto, pero meron tayong modelo na dapat nating tularan, and that is our Lord Savior Jesus Christ. We can pattern the way He lives, the way He rely upon the Lord by means of praying. We can pattern after Jesus Christ the way He treated people, the way He served. Yun po yung isang pwede nating gawing tularan. Bagamat hindi tayo perfecto. People will follow what you model, not just what you preach. Make sure that your life will be a living sermon. Because you are the only Bible that this church is looking after. Number 3, you are sent, every believer is sent and given the marching order. In other words, it is God who is commissioning you to where you are right now. Sa Acts chapter 13 verse 3, after they have fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Gising pa ba kayo? Kasi nakakaantok yung salita ko, no? Even daw sabi ni Brian. Tandaan niyo po mga kapatid,
The early church did not make they did not send out leaders lightly. Kailangan nilang ipanalangin, ipag-ayuno, at patungan ng kamay. This is according to the scripture. For so many years we have been praying for people that will have their willingness to give their commitment to God in service. And it took us a while. Actually, hindi lang a while. Matagal tayo nag-antay para mangyari po itong pagtatalaga ng mga manggagawa. That's why I'm sure you've been part of this prayer initiative. Kasi kailangan natin talagang magkaroon ng manggagawa. At kung hindi po ito tugon ng Panginoon sa bawat isa, these individuals that I'm presenting to you will not be willing to be part of this ordination. Ang tanong mga kapatid, sa mga itatalaga, may tawag ba kayo sa Panginoon? Perhaps isipin ninyo, kailan ba ako tinawag ng Panginoon? Pagka sinabing tawag, hindi po tumawag sa telepono at sinagot mo yung, nag-ring yung phone at sinagot mo, hindi po ganun. Kung ano yung ginagawa mo ngayon sa Panginoon, that's a confirmation that God had called you for His divine purpose. Ang tawag po doon, that's why we are conducting ordination today is to affirm, because everyone, nakikita po ba ninyo yung ginagawa ng bawat isa sa harap sa gawain ng Panginoon? Are they preaching the Word of God? Are they taking care of the flock? That affirms the call of God sa buhay nila. Because we can see that literally, physically, clearly, with all clarity, we are going to bless each one of them. As we bless them, as we present them to the Lord, we are going to bless them to receive God's authority and grace. Ang tawag po doon, impartation. Then we have to commission them, releasing them to the Word of God in the ministry that God has placed at them, and they're in charge. Mali ata English ko ah. This is what we are going to do the same today. But before we lay hands, let me leave a final charge to both the pastors and the servants, leaders. May we ask the following to stand in the front. Pastor Brian, si Pastor Brian, dito ka ba? Si Pastor Brian is, apelido niya Dakdak. Kanyang, for such a, ilang years ka na sa Panginoon? Hindi ba niya? 2013 daw. Alam mo, itong batang ito, nakakaduda ang personality.
12 years na. 13 years. 13 years. 13 years. Kaya pa. Magti-13 siya. Oh, pero ang isang nakapagtataka lang dito sa batang ito, pinili niyang mag-aral ng Christian education, theology. Pagka sinabing Bachelor of Theology, pag-aaral po ng tungkol sa Diyos. And sabi ko ganyan, tatagal ba kaya ito? Kasi lagi siyang drop ng drop eh. Pero hanggang sa tumigil siya sa pag-aaral, pero nag-concentrate siya sa paglilingkod sa Panginoon. At kaya po siya yung tumugon sa panawagan ng Panginoon, kaya siya narito ngayong umagang ito. Pangalawa, yung kanyang asawa na si ate ay si Kuya Brian will be in charge of the pastoral care of the church. We will be giving him the job descriptions kung ano yung scope of work na gagawin niya sa ministry na ito. Medyo kailangan talaga ni Brian ng support from one another kasi mabigat yung kanyang tungkulin na ahawakan. Pangalawa, si Ate Reyna, ang kanyang kabiyak. Siya po ay, tayo ka. Ay, next. Ayaw tumayo. Siya ay, she will have a role to oversee the ministry of prayer and intercession. At the same time, simultaneously, she will be overseeing the evangelism and follow-up ministries. Similarly, will be providing the scope of work that she will be handling. Kasi po, kailangan po meron po naka-assign, kumbaga sa structural, kailangan po may mga designated people to monitor, to handle, to suggest, to see how the project is being done, that the church may grow, not only in numbers but also in spiritual aspects. Pangatlo, si Ate May, siya po yung overseer natin, having the role of as Director of Christian Education, which covers the discipleship program. Medyo mabibigat yung mga title. Which covers the discipleship program for the youth ministry and the children ministry. Don't worry, you will have a chance to discuss it with us sa next meeting natin kung ano ba yung mga detalyeng dapat na gawin ng bawat isa. Lastly, si Kuya Hiner, matagal na rin itong kasama natin sa gawain, pero lagi na lang nasa background. Pero he will be assigned to oversee the church planting program, including the outreach mission. Kasi ikot siya ng ikot eh. And I know it's in his heart desire na mag-share ng salita ng Diyos sa mga taong na-encounter niya. And don't worry, God is our help. God will be the one to guide us. So bilang paalala sa ating mga kamanggagawa na itatalaga ngayong umagang ito,
para sa kay Pastor Brian, I want you to preach the word with boldness. Feed the sheep with wisdom. Love the people with compassion. Kahit nakakasura na. Guard your heart with prayer. Walk humbly with your God. May your joy not come from numbers, but from obedience. May your identity be rooted not in your position, but in Christ. May you never forget the altar where God first called your name. Ganun din sa mga Council of Workers, kay Ate Reyna, kay Ate May, kay Kuya Hiner. Please do not forget to serve with integrity. Speak with wisdom. Submit to the Spirit of God. Support your pastor. Hindi kaya ni Kuya Brian mag-isa ito. Shepherd God's people with joy and patience. Let your leadership be defined by presence, not position, by character, not charisma. Nais ko pong basahin yung 2 Peter chapter 4. Yeah. Malapit na po matapos, sandali lang. Peter? Walang chapter. Sandali. First Peter. Chapter 4. Chapter 1. Second Peter. Second Timothy. Charge. Chapter 4 verses 1 to 5. Ito po ang mensahe para sa bawat isa. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Imukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, sundin nila ang kanilang mga hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip, ngunit ikaw ang maging mahinahon sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral na mabuting balita. Tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Isa rin paalala para sa Iglesia ng Panginoon. You have to support them.
pray for them, honor them, this individual, not because they are above you, but because they are burdened for you. Sila ang may dala ng responsibilidad. Yung bigat na kanilang binubuhat is spiritual, emotional, and eternal. Hindi po ito part-time. Hindi ito one-time event. Ito ay forever bilang tungkulin ng isang mananampalataya. Because the calling of God is irrevocable. That's why, siguro, pansinin nyo, ang tagal na natin nag-aantay ng mga itatalaga kasi hindi po ito sa kapilitan, ang Diyos mismo ang tumatawag. At kung sino po ang tumugon sa panawagan, ang Diyos po ang magtataguyod sa Kanya. Let this not be a day of formality, but make sure of fire. May the Holy Spirit fall on you. Nawa ang si iglesyang ito ay hindi nakatayo dahil may sikat na taong kanila sinusundan. Pero dahil kaya ka na naging iglesia ng Panginoon dahil umaayon ka at sumasang-ayon ka sa layunin ng Diyos. And may the name of Jesus be lifted up above all. Sa name na. Yan, sa likod. Marami ba? Kundi lang. Konti lang. Ito po ay gagawin natin pagpapahid ng langis. Ay simbolo po na ikaw ay inilalaan para sa Diyos. Kuya Brian. Ano? Pasensya ka na. I anoint you with oil, which is a symbol of setting you apart as holy. And I'm invoking God's presence and power and expressing faith for healing and blessings. In the mighty name of Jesus. Amen. Ate Reina. I anoint you with oil, a symbol of setting you apart as holy, invoking God's presence and power, and expressing faith for healing and blessings in the name of Jesus. Ate May. I anoint you with oil, a symbol of setting you apart as holy, invoking God's presence and power, and expressing faith for healing and blessings in the name of Jesus. Amen. I anoint you with oil, a symbol of setting you apart as holy, invoking God's presence and power, and expressing faith for healing and blessings in the name of Jesus. Let us pray. Lord, as we lay our hands to these servants, not in the human strength, but by your Spirit, set them apart, anoint them, and send them
Fill them with your wisdom, with your love, with your power. May they may they serve faithfully until the chief shepherd Jesus Christ appears. And may they receive the crown of glory that will never fade away. In Jesus' name. Pastor Brian, elders, and the group of elders, Sister Reyna, Teacher May, Brother Ener, let the work begin. To God be the glory. Amen. Wala po tayong grouping. Sila lang po yung mag-picture grouping. Sige, may sabihin daw si Juan. May sasabihin na ako sa Amen. Nakita niyo po yung installation ng ating mga workers. Natutuwa naman ako, tahimik na tahimik kayo, parang seryoso lahat. Kasi talagang napakalaking responsibilidad po yung iniatang sa kanila. Sensya, sinisipon po ako. And praise the Lord, hindi po sila pinilit. Along the way ng they just offer themselves to serve the Lord. Yung hindi sila ginanon na halika dito, halika dito, halika dito. Along the way ng kanilang paglilingkod sa Panginoon, they offer themselves. At nakita yun ni Lord, nakita po namin yun na hindi po pilit ang pag-ano sa kanila. Yung dinescribe po ni Pastor na ang lingkod ng Diyos, they must be able to preach the Word, live the Word, at magkaroon ng pagtsatsaga sa paglilingkod sa Panginoon. And I believe we have seen that in the life of Brian. Let's give him a round of applause. Palakpakan na namin natin. Amen? Kasi, di ba, sa totoo lang, he's qualified based on sa binasa ni Pastor. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang God mismo ang nagre-raise up ng workers and they need prayers. Itong mga itinalaga ng Diyos ngayong umaga, kailangan nating back-upan ng panalangin. Kasi alam niyo po, yung mga tumatayo dito sa harap, talagang yung gustong-gusto ng dyablo yan atakihin. Kaya napaka-importante na ang church, ang bawat isa sa atin, we cover them in prayer. Kasi nang sa ganoon, hindi po sila dumating sa panahon na talagang malugmok. Yes, there will be times panghihinaan. Maging kami ni Pastor, dumarating sa amin yun. But never ever forget them in prayers. Kasi alam namin na hanggang sa ngayon, may nananalangin sa amin. Kaya kahit ganito, umiyak na ako. Kahit ganitong pinagdadaanan namin, we will never give up until our last breath. Hanggang sa huling hininga namin, maglilingkod kami sa Panginoon. Kasi alam namin, tinawag kami ng Diyos. It's not, Brian knows, Reyna knows, no. Wala namang sweldo ito eh. Pero it's because of the greatness and the faithfulness of God in our life. Kahit nagkasakit na kami or whatever, tutuloy po kami, maglilingkod po kami sa Panginoon. We just needed these people na kailangan italaga sila kasi nakikita niyo, we are physically challenged na mag-asawa. Pero hindi po kami bibitaw. Nandito po kami, patuloy po kaming magsusupport sa mga itinalaga. Magsusupport po kami para sa bawat isa sa inyo. And we will never give up. We will never give up hanggang sa huling hininga namin. Dalangin namin na patuloy tayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Pray for us. Pray for us kasi we really need your prayers. And to Reyna, personal ko message, Reyna. Ang hirap maging asawa ng pastor. Mahirap. Pero always support your husband. Sabi ko always. Iisa lang ang huwag mong suportahan ng asawa mo, kasalanan. Huwag mong suportahan ng asawa mo pagdating sa kasalanan. Pero at all times, support him.
Kasi kailangan ng naglilingkod sa iglesia, may backup, may intercessor. You must be the greatest intercessor of your husband. Dapat ikaw yung talagang lumuluhod, nananalangin para sa asawa mo. Kasi maraming pagsubok sa isang manunungkulan sa church, sa isang namumuno ng church, napakadaming pagsubok. And magpapatatagumpayan lang yan by the grace and help of the Holy Spirit, by the grace of God. So, silang mga nakatayo dito, patuloy niyo natin i-cover sila sa panalangin. At maging yung mga, alam ko marami din namang behind the scene na naglilingkod sa Panginoon. Nagpapasalamat kami sa inyo lahat. You are doing this. You are working for the Lord and not for man. And rest assured, you have your reward in heaven. Amen. So, sige po, magpatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Amen. To God be the glory. Baka kami sasabihin. May gusto kayo sabihin. Balik na ito pangako mo sa ako. Ay, ganun. Constitution yung politika. Wala pong may papangako sa inyo. Pero ayun po, pagaya po nung sinabi po ng salita ng Panginoon, asahan niyo po na maglilingkod po tayo na hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Amen. Gusto ko lang din po kayo invite sa prayer meeting. Yun lang po yung sasabihin ko. Prayer meeting po every Wednesday. Napaka-importante po. Yun lang po. Closing prayer po. Sige po tayo po lahat ay tumayo at manalangin. Taas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito nagpapasalamat kami sa iyong biyaya, Lord God, na bumuhos, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord. Nagpapasalamat kami na sinamahan mo kami sa gawain ito, Lord God, at nais namin ibalik sa iyo lahat ng kapurihan at pagsamba, Panginoon. Dalangin ko po sa bawat isa sa iglesyang ito, Panginoon, sa bawat miyembro, Panginoon, na narito, Lord God. Ingatan mo kami, Panginoon, at muli kaming ibalik, Panginoon, patuloy sa salita mo, sa kalooban mo, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, O Diyos. Lord God, nais ko po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay matagpuan niyo pong tapat, Panginoon. Muli, Lord God, sa inyo po namin ibinibigay, binabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan, ng bawat nilalang, Panginoon, ang bawat may hininga, ay magpuri sa Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa tanging pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Prayer meeting po. Ano to?